Musika, pag-ibig, isang paksa na maraming tao ang nagnanais maranasan, habang ang iba naman ay may pag-aalinlangan. Ayon sa mga tao, ang pag-ibig ay isang napakasarap na karanasan dahil ito ay nagdadala ng pagmamahal at saya. Isang lalaki ang hindi interesado sa pag-ibig. Siya ay may matibay na paninindigan na hindi magmahal dahil sa takot na ito'y makakaistorbo sa kanyang mga responsibilidad sa trabaho. Ngunit, paano kung sa isang hindi inaasahang pagkakataon, makilala niya ang isang babae na makakapagbago ng kanyang pananaw? Ha, konti na lang ang natitinda ko ngayon. Ikaw ba, Riel? Tanong ni Ligaya sa kanyang kaibigan habang sila ay naglilipit ng kanilang mga paninda. Kaunti lang din ang sa akin. Nakakainis na dahil hindi ito sapat para bilhin ko ang gusto kong bag, malungkot na sagot ni Riel, na tila nag-aalala. Ano ka ba? Huwag kang panghinaan ng loob. Malay mo, bukas marami nang bibili ng gulay mula sa atin. Pagpupuno ni Ligaya ng lakas ng loob sa kanyang kaibigan. Sana nga, tara na, pag-anyaya ni Riel. Nang matapos silang magligpit, sabay silang naglakad pa uwi. Sapat na ang kinita ko para sa aming pagkain ngayong araw. Ano kayang ulam ang bibilhin ko? Tanong ni Ligaya sa sarili habang naglalakad, na umaasang makakain sila ng masarap. Ang ina ni Ligaya ay isang labandera at tuwing linggo pa ang kanyang sahod. Kaya naman siya ang nagsisikap na makahanap ng paraan. Mauna na ako, Riel. Bibili pa ako ng bigas at ulam na lulutuin ko mamaya, paalam ni Ligaya bago siya huminto sa isang tindahan upang bumili ng bigas. Aling Maria, pabili po ng 2 kilong bigas, 3 itlog, bawang, at sibuyas po, sabi ni Ligaya nang siya ay makarating sa tindahan. Oh, ikaw pala yan, Ligaya. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin kahapon. Dahil dito, ibibigay ko na lang sa iyo ang mga binibili mo, nakangiting sagot ni Aling Maria habang inabot ang mga pinamili ni Ligaya. Hala, huwag na po. Masaya na po ako dahil nakatulong ako sa inyo, pagtanggi ni Ligaya, ngunit nagpa siya si Aling Maria na huwag tanggapin ang kanyang bayan. Ano ka ba, Iya? Tanggapin mo na yan bilang pasasalamat ko. At saka, nagpadaala ang anak ko mula sa abroad ng mga laruan, sobrang dami, kaya't kinuha ko na ang kapatid mo. Masayang pahayag ni Aling Maria habang inabot kay Ligaya ang isang plastic na puno ng mga laruan. Naku, maraming salamat po, Aling Maria. Sigurado akong matutuwa si Bituin dito. Maraming salamat po ulit, masiglang pasasalamat ng dalaga bago siya umalis at nagpatuloy pa uwi. Napakabait ng dalagang iyon, hindi ba? Sigurado akong gaganda ang kanyang buhay balang araw, wika ng kapatid ni Aling Maria na si Sonia. Tama ka dyan, kapatid, tugon ni Aling Maria bago sila pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Ate, sigaw ni Bituin nang makita si Ligaya pagdating niya sa kanilang bahay. Pasensya na, medyo natagalan si ate. Kakabili ko lang ng bigas at ulam. Nasaan si Mama? Tanong ni Ligaya habang inilapag ang kanyang mga dala sa lamesa. Nasa bahay pa po ni Aling Esther, naglalaba, sagot ni Bituin bago siya yamakap kay Ligaya. Bagamat hindi tunay na magkapatid, si Bituin ay kinupkop nila Ligaya at ng kanyang pamilya matapos nilang matagpuan siya sa tabi ng basurahan. Kahit mahirap ang kanilang kalagayan, may alaala pa si Ligaya ng kanyang tunay na kapatid na pumanaw sa isang aksidente. Noon, maayos at may kaya ang kanilang pamilya, ngunit nagbago ang lahat nang nabaril ang kanyang ama. Ayon sa kanyang ninong, ang pumatay sa kanyang ama ay ang boss ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Sa kabila ng kanilang hirap, hindi nila alam kung anong kumpanya iyon, kaya't walang ideya kung sino ang dapat managot. Mula noon, naghirap ang kanilang buhay, at ito rin ang dahilan kung bakit nagalit si Ligaya sa mga mayayaman. Ate, ano po ang ulam natin? Tanong ni Bituin bago siya pinaupo ni Ligaya sa isang upuan. Nilagang itlog na may sabaw. Pasensya na, yan lang ang kaya ni ate ngayon, ha? Sagot ni Ligaya. Huwag kang mag-alala, dahil sa susunod, kapag marami akong benta, nilagang manok ang uulamin natin, pangako ni Ligaya kay Bituin bago niya hinalikan ito sa pisngi. Okay po, sagot ni Bituin habang kinuha ni Ligaya ang supot na naglalaman ng laruan na ibinigay ni Aling Maria. Ngunit may ipinapabatid, sabi ni Ligaya. Hanap na ng maayos na trabaho si ate, bago niya hinalikan ang kanyang kapatid sa loob. Samantala, si Mateo ay inis na inis habang patuloy siyang sinusundan ng kanyang mga kapatid. Can you both stop following me?
I'm not going to that party kahit na lumuha pa kayo ng ginto sa harapan ko, sigaw ni Mateo, dahilan upang mapahinto si Rafael, ang kanyang nakababatang kapatid. Bakit naman hindi, kuya? Daming mga babae doon at sigurado akong mag-e-enjoy ka, pamimilit ni Andres, isa pang kapatid ni Mateo. I won't go there, kaya tumigil-tigil na kayong dalawa. Gusto nyo lang akong papuntahin doon para pagkaguluhan ako ng mga babae. So, no, Mateo, I hate crowded areas and I hate girls except mom and ate, sigaw ni Mateo, dahilan upang mapa-atras si Rafael. Ha, lagi ka namang galit sa lahat, don't be like that, kuya. 28 ka na, baka hindi ka na magkaroon ng asawa niyan dahil sa kasungitan mo, sabi ni Rafael, na tinamaan ng tingin ni Mateo. Get the hell out of my room. Bago pa ako tuluyang magalit sa inyong dalawa, sigaw ni Mateo, kaya't walang nagawa ang mga kapatid kundi umalis. Agang-aga, sumisigaw ka na naman. Hay nako, sabi ko naman sa'yo, bawas. Asan mo yung init ng ulo mo? Tanong ni Gabriel, kaibigan ni Mateo na isang engineer. I'm sick and tired of them inviting me to parties para makakuha ng babae. You know that I hate talking to girls, right? Maliban na lang kung kapamilya ko, inis na sagot ni Mateo habang nauupo sa kanyang swivel chair. Ha, talaga lang ha. Kapag talaga na in love ka, huwag kang hihingi ng advice sa akin. Ha? Pang-aasar ni Gabriel, na tinamaan ng tingin ni Mateo. Okay, I'll shut up now. By the way, kailan mo balak sumama sa amin para mag-inom sa bar? Tanong ni Gabriel sa kanyang kaibigan na palaging mainit ang ulo. Wala, dahil pambababae lang din ang gagawin niyo sa bar. Saka akala ko ba tatahimik ka na? Tanong ni Mateo na may pag-aalinlangan. Hay nako, sana magkaroon ka na ng life para hindi ka palaging galit, sagot ni Gabriel bago binuksan ang libro sa harapan niya upang basahin. Iyon nga pala, bro, ba't may pupuntahan pa tayo? Tara na at baka malate pa tayo sa meeting, sabi ni Gabriel, dahil kailangan nilang puntahan ang lugar kung saan may baniling lupa si Gabriel. Why do I have to come with you? Can't you go there by yourself? Inis na tanong ni Mateo habang patuloy sa pagtitipa sa kanyang laptop. I can, but you have to come with me. Saka baka may magustuhan ka ring lupa sa lugar na yun. Saka balita ko, maraming magagandang babae doon. Although mahihirap lang sila, sagot ni Gabriel. Napahilig na lang si Mateo bago niya isinara ang laptop at sumama kay Gabriel. Ikaw na ang bahala dito, Erla. I'll be going now, palo ni Mateo sa kanya bago sila lumabas ni Gabriel. Agad silang sumakay sa kotse at nagsimula ng magmaneho si Gabriel. Nga pala, bro, crowded area ang lugar na iyon, pero huwag kang mag-alala, hindi ka naman nila kakagaitan doon, sabi ni Gabriel, dahilan upang mapap si Mateo. Bago pa man sila makarating sa kanilang destinasyon, napadaan sila sa isang palengke. Maraming tao roon at mausok ang paligid. Habang nakatingin si Mateo mula sa bintana ng kotse, para siyang tinamaan ng pana ni Cupido nang makita ang isang magandang babae na nigal-alako ng gulay. Natunaw si Mateo sa ngiti ng babae, at kahit siya'y nagtataka sa bagong damdaming ito, lumakas ang kabog ng kanyang puso habang pinagmamasdan ng dalaga. Who is that girl? She's so beautiful, bulalas ni Mateo, wala sa wisyo, na nagdulot ng gulat kay Gabriel. Beautiful? What the hell? Akala ko ba hindi ka interesado sa mga babae? Hindi natapos ni Gabriel ang kanyang sasabihin nang kuhanin na ni Mateo ang litrato ng dalaga. Marami kang kilalang investigators, hindi ba? Kailangan kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Maghihintay ako hanggang bukas ng umaga, sabi ni Mateo habang ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa nagtitinda. Bro, hindi pa nag-iisang oras mula nang sabihin mong ayaw mo sa babae. Bakit parang nag-iba na ang pananaw mo ngayon? Pang-asar ni Gabriel habang pinipigilan ng pagtawa. Shut up, gawin mo lang ang sinasabi ko. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, inis na sagot ni Mateo, sabay tingin kay Gabriel. Yeah, whatever, sagot ni Gabriel bago sila nagtungo sa lugar kung saan bibili ng lupa si Gabriel. Kinaumagahan, naglalakad si Mateo sa kanyang opisina habang hinihintay ang investigador na magbibigay ng impormasyon tungkol sa babaeng nakita niya. Wala pa ba yung kinuha mong investigator? Ang tagal naman, parang ayaw kong kumilos, inis na sabi ni Mateo nang biglang pumatok ang isang lalaki sa pinto ng kanyang opisina.
Kamen, malamig na, sabi niya habang pumasok ang investigador na si Omar. Hello po, sir. Narito ang mga impormasyon tungkol sa babaeng nakita niyo sa palengke, sabi ni Omar habang inabot ang isang sobre kay Mateo. Pearly Shade Santos, 23 years old. Old single and no boyfriend since birth. Ang paborito niyang pagkain ay pansit habhab at mayukmak. Ang pangalan ng kanyang ina ay Early Santos at mayroon siyang kapatid. Ayon sa aking investigasyon, ampun lamang ang batang iyon at ang pangalan niya ay Ken Santos. Nakatira siya malapit sa lupang inalok sa iyo ng babae kahapon, kung saan may nakatayong apartment. Po, Sir Omar, habang si Mateo ay abala sa pagtingin sa impormasyon ni Ligaya. Ligaya, ha, ang ganda ng pangalan. Gusto ko ito, nakangiting sabi ni Mateo. Creepy, no, maniwala ka man o hindi, pero hindi pa nag-iisang oras mula nang makita ka, hindi pa interesado ang lalaking ito sa mga babae. Kwento ni Gabriel kay Omar na pinipigilan ng pagtawa. Nakalimutan ko, kung sabihin, ayaw nga pala ni Ligaya sa mayayamang tao. Ang dahilan kung bakit siya nawalan ng ama, kaya't ayaw niyang makipagkaibigan o makilala ang mga mayayaman, paliwanag ni Omar, na nagdulot ng malakas na tawanan kay Gabriel. Paano ba yan? Hindi mo pa nga nakakausap, busted ka na kagad. Kawawa ka naman, bro. Pero kung gusto mo, hahanap na lang ako ng irereto. Hindi natapos ni Gabriel nang ailagak ni Mateo ang hawak ng mga file bago siya sumigaw. Shut up, ayaw ko ng ibang mga babae. Si Pearly lang ang gusto ko, sigaw ni Mateo, dahilan upang matahimik si Omar at Gabriel. Ako lang ba? O para siyang bata na ayaw payagan kumain ng candy? Biglang tanong ng isang tao na pumasok sa opisina ni Mateo. You're right about that, Diego. Hindi ko alam kung anong nangyari dito sa kaibigan natin. Baka mamaya may nakin na panas ito, natatawang sabi ni Gabriel. Wow, hindi ko akalain na isisigaw niya na may gusto na siyang babae. Talagang nagbabago ang tao, sabi naman ng isa pa nilang kaibigan na si Cyrus. Shut up kayong lahat, Gabriel. Tawagan mo yung nag-aalok ng lupa na may bahay doon sa pinuntahan natin. May naisip akong paraan kung paano kami magkakakilala, nakangiting sabi ni Mateo bago siya naupo sa kanyang swivel chair. Ayaw niya sa mayaman, hindi ba? Ipag-iba mo yung nakatayong apartment doon, tapos gagawa tayo ng bagong bahay, sabi ni Mateo, dahilan upang hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Teka lang, bro, seryoso ka ba? Kakatapos lang gawin nung apartment na yun last month, tapos ipapasa mo na kagad, hindi makapaniwalang tanong ni Gabriel. Oo nga, sa bawat Yumi, gagawa ka ng bagong bahay, bro, nagtatakang tanong ni Cyrus sa kanyang kaibigan. Simple lang, dahil babayaran ko naman ito, maaari kong sirain ang lumang bahay, hindi ba? Tapos, hahanap tayo ng magko-concert. Magpapanggap akong construction worker upang hindi niya malaman na mayaman ako. Bukod dito, ang bahay na itatayo namin ay ibibigay ko rin sa kanya sa lalong madaling panahon, paliwanag ni Mateo, na nagdulot ng pagkamangha sa kanyang mga kaibigan. This guy is hopeless, at sinong tanga ang gagawa ng ganyan para lang sa isang babae? Saka, nakakalimutan mo, CEO ka. Sinong magbabantay sa kumpanya mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Gabriel sa kanyang kaibigan. I can take care of that too. Balak ko rin manirahan malapit sa bahay ni Ligaya. Sana may apartment pa roon, sagot ni Mateo habang sumasandal sa swivel chair niya. Mayroon ngang apartment. Gusto mo bang ipasara, bro? Sigurado ka na ba talaga dyan? Sigurado ka bang walang makakakilala sa iyo doon? Tanong ni Diego, nag-aalala na baka makagawa ng kalokohan ng kanyang kaibigan. Sigurado ako, 100%. Kaya huwag kayong makialam. Kung balak nyo akong pigilan, huwag nyo nang subukan. Just help me para may shield naman kayo, sabi ni Mateo, sabay irap sa kanyang mga kaibigan. Gabriel, sigurado ka bang si Mateo talaga yan? Baka mamaya, doppelganger lang yan. Hindi kasi kapanipaniwala ang mga pinagsasabi niya, sabi ni Cyrus, na nagdulot ng sama ng tingin mula kay Mateo. Ha, ano bang itutulong namin sa'yo? Huwag mong sabihin na pagtataguan niyo rin kami doon, tanong ni Gabriel. Nang magsalita si Mateo, exactly. Siyempre, tutulungan niyo ako. Maliban na lang kung gusto niyong ipagsabi kila tito at tita kung ano ang ginawa niyo noong nakaraang buwan.
Hindi na natapos ni Mateo ang kanyang sasabihin nang sumagot si Gabriel. Siyempre naman, tutulungan ka namin. Hindi ba, mga bro? Tanong ni Gabriel, at dali-daling tumango sina Cyrus at Diego. Good. Ngayon, simulan nyo nang ipag-iba yung apartment, utos ni Mateo, dahilan upang mapabuntong hininga sina Gabriel. Wala silang nagawa kundi ang sundin ang nais ni Mateo. Makalipas ang ilang linggo, ipinagiba na nga ang apartment na malapit kina Ligaya. Nagulat ang mga tao sa paligid dahil kakatapos lang nitong gawin noong nakaraang buwan at ngayon ay jejebeng na. Nagising si Ligaya nang marinig ang ingay at pagsigaw sa labas ng kanyang bahay. Agad siyang bumangon at nang lumabas, nakita niyang maraming tao. Ano pong nangyayari dyan? Aling Sisa? Tanong ni Ligaya habang siya'y humihikab. OMG, hindi ka maniniwala sa ikukwento ko, Ligaya. Ngayon kasi magsisimula ang pagpapagawa sa bahay na iyon, at grabe, makalaglag panty yung mga nagtatrabaho doon. Ang Yaya Macon, sabi ni Lex habang niyuyugyug si Ligaya, na hindi alam kung ano ang sasabihin. Hay nako, para ka na namang bulate. Saka, imposibleng magkaroon ng construction worker na pogi, no? Sagot ni Ligaya bago siya napatingin sa mga nagtatrabaho. Para siyang tinamaan ng kidlat nang makita ang isang lalaking naghahalo ng semento. Anghel ba siya na nahulog mula sa langit? Wala sa wisyo niyang tanong habang nakatitig pa rin siya sa lalaki. Tama ngang sinabi ni Lex, nakakalaglag ng panty ang kaapuhan ng lalaking iyon. Ano kayang pangalan niya? Tanong ni Ligaya sa kanyang sarili nang biglang magtama ang kanilang mga mata. Tumigil ng ilang segundo ang pagtibok ng puso ni Ligaya nang ngitian siya ng lalaking iyon. Wow, may ganyan pala kagwapong nagtatrabaho malapit dito, biglang singit ni Ral, dahilan para mabalik sa wisyo si Ligaya. Oo nga basta sa akin yung naka-blue long sleeves, ha? Pagtutukoy ni Lex kay Gabriel na kasalukuyang umiinom ng tubig. Pigilan niyo ako, baka mamaya sunggaban ko ng halik ang mga yan, sabi ni Lex, na nagdulot ng tawanan mula kay Ligaya at Riel. Pigilan mo ang sarili mo, Lex. Marami kang kaga dyan, pagtutukoy ni Riel sa mga babaeng nasa harap ng tindahan, sina Sheila. Nako, oo nga no. Alam mo naman, lahat ng may itsura dito sa barangay natin ay nilalandi niyan, sabi ni Lexi bago siya napatingin kay Ligaya na kasalukuyang nakatitig sa lalaking nakaitim na long sleeves. Natulala si Auntie. Oh, feeling ko na love at first sight na yan doon sa lalaking nakaitim, taas kilay na sabi ni Lex, dahilan para mabalik sa wisyo si Ligaya. Ha, hindi. Ang galing niya kasing maghalo ng semento kaya ako nakatingin sa kanya. Kayo, kung ano-anong iniisip nyo. Tara na nga at may gagawin pa tayo, pag-aaya ni Ligaya. Oo nga, nakahanda na ang mga rekado ng putahing ulam ng karinderya ko na lulutuin mo, Ligaya. Ikaw, Lex, tama na ang kakatitig mo sa gwapong lalaking iyon. Buksan mo na yung karinderya natin, sabi ni Aling Sisa sa kanyang anak, dahilan para mapamuso ito. Oo na po, Nay. Sana dito sila sa karinderya kumain, kinikilig na sagot ni Lex, na sinamahan ng tingin ng kanyang ina. Tuwing Sabado at Linggo, nagtitinda si Ligaya ng gulay sa palengke, at tuwing Lunes hanggang Biyernes, siya ang nagluluto sa karinderya ni Aling Sisa. Maayos ang bayad sa kanya ni Aling Sisa, at doon ay libre pa siya ng ulam. Sige na at maghanda na kayo para sa pagbubukas ng karinderya, ipagtirik naman ay naglilinis ng ibang mga rekado na gagamitin sa ibang ulam. Habang may ginagawa sila, biglang pumasok si Aling Sisa sa may kusina. 4 na order ng kanin, adobong manok, at menudong gulay para doon sa mga project construction workers. Daghian nyo ng magluto at i-deliver nyo sa kanila, saad ni Aling Sisa na nagpalaki sa ngisi ni Lex. Binilisan na nila ang pagluluto, at nang matapos silang magluto, binuksan na nila ang karinderya. Ligaya, ang dami ng bumibili. Pwede bang ikaw na lang ang mag-deliver doon sa mga construction workers? Tumango naman si Ligaya at kinuha na niya yung mga pagkain na dadalhin niya sa may construction site. Tao po, pagtawag ni Ligaya nang makarating siya doon sa may construction site. Sir, Mateo, nandito na yung order nyo, saad ng isang lalaki. Maya-maya lang, lumabas na yung 4 na lalaki. Hi, miss, ayan na ba yung order namin? Tanong ni Cyrus at tumango naman si Ligaya. Opo, sir, bali 400 po lahat.
since 50 po ang isang order ng adobo, tapos 20 naman po yung kanin, habang yung manong gulay naman po ay 30. Aniya bago siya napatingin doon sa lalaki na naghahalo ng semento kanina. Kaagad na lumapit ang lalaking iyon sa kanya, dahilan para mapatingala siya. Sobrang tangkad ng lalaki kaya nakayuko ito habang nakatingin sa kanya. Miss, nagagandahan sa iyo ang kaibigan namin. Ano daw ang pangalan mo? Biglang saad ni Gabriel kahit na alam na talaga nila ang pangalan ng dalaga, dahilan para samahan siya ng tingin ni Mateo. Salamat po, Ligaya po ang pangalan ko. Kayo po ba? Tanong ni Ligaya habang si Mateo naman ay hindi nakapagsalita. Napatigil siya dahil sa sobrang kagandahan ni Ligaya. I'm Gabriel. He's Cyrus, and this is Diego. Pagpapakilala ni Gabriel sa dalawa. Kaibigan niya, I'm Mateo. Ikinagagalak kong makilala ka, saad ng lalaking nasa harapan niya bago siya nito ginitian. Kinakabahan si Mateo ngunit hindi niya ito pinahalata. Ikinagagalak ko rin na makilala ka, Mateo. Ikaw ang may angking kagwapuhan, dirdiretsong saad ni Ligaya. Dahilan para mapaklang ang bibig na naman siya sa iyak habang si Mateo naman ay nakangiti habang pinagmamasdan siya. Ang ganda mo, nakangiting anito, dahilan para mas lalong mamula si Ligaya, pero dahil naman ito sa kilig. Heto nga pala ang bayan, yung sukli ay, iyon na. Maraming salamat dito sa pagkain, nakangiting saad ni Mateo bago niya hinawi ang buhok ng dalaga. Hindi na po ibabalik ko po sa... Hindi na natapos ng dalaga ang sasabihin niya nang pigilan siya ni Mateo. Huwag mong isipin yan. Maraming salamat, pagpapasalamat ni Mateo bago namumulang. Nagpaalam si Ligaya bago ito umalis. First day pa lang, napakilig mo na kagad si Ligaya. Ay continue mo lang, bro. And I must say, medyo masaya pala ang ganito, no? Natatawang saad ni Gabriel sa mga kaibigan niya. Masaya daw eh, ang sabihin mo, type mukha mo yung babaeng kalapit ni Ligaya kahapon. Kunwari ka pa, dapat diniretso mo na, natatawang saad ni Cyrus, dahilan para mapanguso si Gabriel. You mean si Lex? Tanong ni Diego, dahilan para mapatingin sa kanya si Gabriel at sinaman siya nito ng tingin. Don't you dare go near her, or else I'm gonna break your bones, pagbabantang ni Gabriel, dahilan para matawa silang lahat. Habang lumilipas ang araw, palaging nagde-deliver ng ulam at kanin doon si Ligaya. Si Mateo naman ay nagpapakitang gilas sa dalaga tuwing pumupunta ito roon, kahit na wala itong masyadong alam sa trabaho. Who would have thought na ang kaibigan nating CEO ay nagpapaturo kung paano magtrabaho sa construction para lang sa babae? Ano kayang magiging reaksyon ni tita kapag nalaman niya yung anak niyang panganay nagtatrabaho sa construction site para lang sa isang babae? Natatawang saad ni Gabriel, dahilan para saman siya ng tingin ni Mateo. Nung una kasi ay paghahalo lang ng lupa ang ginagawa niya, pero dahil gusto ni Mateo na magpakitang gilas kay Ligaya, ay pinag-aaralan na niya ang trabaho iyon. Tinatawanan na lang siya ng dalaga nung una, pero para sa dalaga, ang cute tignan ni Mateo habang nagpapakitang gilas ito. Simula din noon, madalas nang nagkakausap si Mateo at Ligaya. Palagi silang magkasama tuwing break time ni Mateo. Napansin ng dalaga na gentleman at mabait si Mateo, kaya naman hindi inaasahang nahulog na siya sa binata. Hindi nga lang umaamin si Ligaya dahil baka kaibigan lang ang turing sa kanya ni Mateo. Isang araw, papauwi na si Ligaya galing sa palengke. Hindi na sila sabay umuwi ni Riel dahil mas nauna ito sa kanya. Nang makarating siya sa bahay nila, naabutan niyang nakikipaglaro si Mateo kay KY. Hello po, ate. Nandito po si Kuya Mateo. Masayang saad ni Kay bago siya lumapit kay Ligaya at nagpayakap. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ligaya bago niyang initian si Mateo. Day off namin ngayon, kaya napagpasyahan kong bumisita dito sa bahay niyo. Don't worry, nagpaalam ako kay Aling Lita bago ako pumasok sa bahay niyo. Pagtutukoy niya sa ina ni Ligaya. At oo, hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Hindi ba? Tanong ni Ligaya bago niya inilapag sa lamesa yung mga dala niya. Hindi pa, sagot ni Mateo. Dito ka na kumain. Magluluto ako ng sinigang, saad ni Ligaya na nagpangiti sa binata. Mas lalo pa siyang nahulog kay Ligaya dahil bukod sa maganda ito, ay sobrang bait pa ng dalaga. Busilak ang puso nito at maunawain. Ngayon lang na in love si Mateo, at tama nga ang sinabi ng mga kaibigan niya,
masarap ma-inlove lalo na kapag may pag-asa ka sa minamahal mo. Ang kaso nga lang ay hindi alam ni Mateo kung paano niya pipigilan ang pagseselos niya. Marami kasing lumalapit na lalaki kay Ligaya, dahilan para magselos siya. Alam niyang wala pa siyang karapatan, kaya naman nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang sarili. Ayaw niyang makita ni Ligaya ang masamang side niya, kaya naman hanggat maaari ay pinapakalma niya ang kanyang sarili. Sinabihan na siya ng mga kaibigan niya na umamin kay Ligaya, pero nagdadalawang isip pa rin siya sa ngayon. Habang nagluluto si Ligaya, dumating na si Rita sa bahay nila galing sa paglalaba. Kaagad naman siyang binati ni Mateo, dahilan para mapangiti siya. Magandang tanghali din, I hope. Dito ka na kumain, ha? Nagluluto na ba si Ligaya? Tanong ni Rita bago siya tinulungan ni Mateo sa mga dala niyang gamit. Opo, nagluluto na po siya. Kamusta po kayo? Magalang na tanong ni Mateo. Ayos naman. Maagang natapos ang paglalaba ko, kaya't maaga akong nakauwi. Nga pala, maraming salamat dahil sinamahan mo si Kay dito. Pagpapasalamat ni Rita sa binata na nakangiti. Lumapit naman si KY kay Mateo at umupo ito sa tabi. Ni Mama, magiging boyfriend po ba ni Ate Ligaya si Kuya Mateo? Tanong ni Kay, dahilan para mapangiti si Mateo. Baka soon. Siyempre, kailangan ko munang ligawan ng ate mo kung pwede po, saad ni Mateo bago siya tumingin kay Lita. Pwede naman, basta mamahalin mo si Ligaya ha, paalala ni Lita na nagpasaya kay Mateo. Binalak niya talaga na magpaalam muna sa pamilya ni Ligaya bago niya ito tanungin. Okay lang ba naligawan ko si Ate Ligaya mo? Tanong ni Mateo kay Kay. Siyempre naman po, ikaw po ang gusto kong maging boyfriend ni ate. Sobrang bait mo po at gwapo ka pa. Parehas po tayo sa sagot ni Kay bago hinawakan ni Mateo ang ulo ng bata. Maya-maya lang ay natapos na ng magluto si Ligaya at nagsimula na silang kumain. Nagkwentuhan sila at nagtawanan, dahilan para maging emosyonal si Mateo. May problema ba? I hope, tanong ni Lita nang matulala si Mateo. Wala naman po, sobrang saya ko lang po dahil ngayon lang po ako nakaranas ng ganito. Matagal na rin po kasi simula nung huli kong nakasama ang pamilya ko habang kumakain. Palagi po kasing busy ang mga magulang ko kaya minsan ko lang po sila makita, pagkukwento ni Mateo, dahilan para malungkot si Ligaya. Kung gusto mo, I hope, kapag day off ka ay pumunta ka dito para makasabay mo kami ulit kumain, saad ni Lita, dahilan para lumiwanag ang mukha ni Mateo. Talaga po, maraming salamat po, pagpapasalamat ni Mateo. Nagpatuloy ang pagkukwentuhan nila hanggang sa matapos na silang kumain. Nag-message ang assistant ni Mateo na may emergency meeting siya ng hapon, kaya naman napagpasyahan niyang umuwi. Kasalukuyan na siyang nasa labas ng gate at hinatid siya roon ni Ligaya. Maraming salamat sa pagbabantay kay Kay. I'll be waiting for you sa next day off mo. Nakangiting saan ni Ligaya nang hawakan ni Mateo ang kamay ng dalaga bago ito huminga ng malalim. Ligaya, gusto kita matagal na. Hindi ko alam kung paano ako aamin sa iyo pero heto, nilakasan ko na ang loob ko. Matagal na kitang gusto, baka nga mahal na kita kaya naman sana payagan mo akong ligawan ka. Handa akong maghintay kahit na matagal at iparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal, seryosong saad ni Mateo, dahilan para lumakas ang tibok ng puso ni Ligaya. Namula na rin siya sa kilig dahil hindi niya inaasahang gusto rin siya ng lalaking minamahal niya. Handa kang maghintay kahit na umabot ng 1 taon. Sigurado ka na ba sa akin, Mateo? Paninigurado ni Ligaya. Gusto niya kasi na kung sakaling mang magkakaroon siya ng karelasyon ay yung seryoso sa kanya. Natatakot kasi siyang masaktan kagaya ng iba, kaya naman iniiwasan niya ang pagkakaroon noon. Kahit abutin pa ng 10 taon, basta hanggat nabubuhay ako, ay maghihintay ako sa iyo. Sigurado na ako sa iyo, Ligaya. Mahal na mahal kita, malambing na saad ni Mateo bago niya hinalikan ng kamay si Ligaya. Salamat, pagpapasalamat ni Ligaya bago niyang initian si Mateo. Pumapayag na akong ligawan mo, sagot ni Ligaya, dahilan para mapatalon si Mateo sa tuwa na para bang sinagot na siya ng dalaga. Alam kong panliligaw pa lang to, pero sobrang saya ko na. Maraming salamat, Ligaya. Ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal, masayang saad ni Mateo bago niya niyakap si Ligaya. Oo na, iparamdam mo sa akin, nakangiting saad ni Ligaya bago siya muling niyakap ni Mateo. Paalam na, mahal ko. Mauuna na ako dahil may kailangan pa akong puntahan,
saad ni Mateo bago siya nagpaalam kay Ligaya. Paalam din, mag-iingat ka, Mateo, saad ni Ligaya bago tuluyang umalis si Mateo. Tuwang-tuwa naman ang binata dahil tuluyan na siyang napapalapit sa minamahal niya. Handa siyang maghintay para kay Ligaya. Sa kabilang banda naman, habang nag-uusap kanina si Ligaya at Mateo, ay may isang babae na nanonood sa kanilang dalawa. Galit, selos, at inggit ang nararamdaman niya habang nakakuyong ang kanyang mga kamay. Bakit sa dinami-dami ng babae, si Ligaya pa ang nagustuhan mo, Mateo? At bakit sa dinami-dami naman ng lalaki, ay siya pa? Nakakainis, hindi ko hahayaang maging masaya kayong dalawa. Sa akin lang si Mateo, at hindi ko hahayaang agawin mo siya sa akin. Inis na saad ng babaeng iyon bago siya tumakbo papalayo habang pinipigilang tumulo ang mga luha niya. Hindi siya makapaniwalang ang lalaking nagugustuhan at minamahal niya ay may gusto sa babaeng kinaiingitan niya. Makalipas ang halos 4 na buwan, ay patuloy ang panliligaw ni Mateo kay Ligaya. Alam niyang magsuspecha sa kanya si Ligaya kapag binigyan niya ito ng isang buhok ng bulaklak, kaya naman napagpasyahan niyang bigyan na lamang ito palagi ng 3 rosas. Kasalukuyan silang nasa isang amusement park habang nagsasaya. Sumakay sila sa mga rides at kumain ng mga pagkain doon. Bukod doon, sumali si Mateo sa isang shooting contest at nanalo siya ng isang malaking teddy bear na ibinigay niya kay Ligaya. Sumama si Ligaya kay Mateo dahil ang sabi ng binata ay nakasahod na siya. Inaya ni Mateo si Ligaya doon upang magsaya at makasama niya rin ang dalaga. Naka-off-shoulder dress na floral si Ligaya at hindi niya mapigil ang mapatitig sa dalaga. Pasimpleng inabot ng isang lalaki ang 3 pulang rosas habang hindi ito nakikita ng dalaga. Ang ganda mo, Ligaya. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin, nakangiting saad ni Mateo bago niya inabot kay Ligaya ang 3 pirasong rosas na kulay pula. I love you ang ibig sabihin niyan, kaya 3. Palagi mong tatandaan na mahal kita, Ligaya, dagdag pa ni Mateo. Maraming salamat, Mateo. Sobrang nag-enjoy ako ngayon, saad ni Ligaya habang nagsisimula na silang maglakad pauwi. Masaya ako dahil nag-enjoy ka. Alam kong hindi pa tapos ang friendly date natin na ito. Pero pwede ba kita ulit ayain sa linggo? Tanong ni Mateo. Oo naman. Minsan lang ako makadala ng ganito, kaya bakit hindi? Maraming salamat dahil napasaya mo ako ngayon. Pagpapasalamat ni Ligaya. Walang anuman, mahal ko. Basta masaya ka, saad ni Mateo bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga. Mahal na mahal kita, Ligaya, aniya, at akmang hahalikan na niya ang kamay ni Ligaya nang pigilan siya ng dalaga. Bigla siyang hinawakan ni Ligaya sa kanyang pisngi. Dahan-dahang hinalikan ni Ligaya si Mateo sa labi bago siya nagsalita, mahal na mahal kita, Mateo, saad ni Ligaya, dahilan para manlaki ang mata ni Mateo. Sinabi mong mahal mo na ako, ibig sabihin ba nito? Naputol ang sasabihin ni Mateo nang magsalita si Ligaya. Oo, sinasagot na kita, Mateo, nakangiting saad ng dalaga, dahilan para buhatin siya ni Mateo sa sobrang tuwa. Maraming salamat, finally. Girlfriend na kita, masayang saad ni Mateo bago niya hinalikan sa labi si Ligaya. Deserve mo naman. Saka napatunayan mo talaga na mahal mo ako. Bukod doon, mahal na rin kasi kita eh. Boto sa iyo ang inay at ang kapatid ko, kaya bakit hindi boyfriend na kita? Mateo, saad ni Ligaya bago siya mahigpit na niyakap ni Mateo sa sobrang tuwa. Habang masaya silang dalawa, pinapanood sila ng 5 tao sa loob ng kotse na malapit sa kanila. Iyan, tita, she's the reason kung bakit naging matino si Mateo, saad ni Gabriel habang pinapanood nila si Mateo at Ligaya. He never smiled like this before. Ngayon ko lang ulit siya nakitang umiti. Bata pa siya nung muling beses ko siyang nakitang umiti ng ganito, emosyonal na saad ni Laura. I'm so happy for him. Kailan kaya balak ni Mateo ipakilala sa amin ng babaeng yan? Tanong naman ni Prin. About that, tito at tita, baka hindi po muna sa ngayon at hayaan na lang po muna natin sila, pag-iiba ni Gabriel sa usapan. Hindi kasi alam ni Pril at Laura na si Ligaya ay sa mga mayayaman. Paano nga pala kayo? Hindi ba't may mga trabaho kayo? Ipagpapatuloy niyo pa ba ang pagtatrabaho bilang construction worker? Tanong ni Laura sa kanilang 3. Yes po, tita. As long as masaya si Mateo ay sasamahan namin siya. Saka kahit hindi naman po kami magtrabaho, ay may sapat pa rin kaming pera.
Let's just say po na unexpectedly nag-enjoy kami habang nagtatrabaho, nakangiting saad ni Gabriel. Talaga ba? Pinupormahan mo lang yung kapitbahay ni Ligaya eh. Nakita ko kayo kagabi, magkasama. Nagpaalam ka ba kay Aling Sisa? Tanong ni Cyrus, dahilan para magtawanan silang lahat. Siyempre naman, ipinagpaalam ko, si Lex, namumulang sagot ni Gabriel. Masaya ako para sa inyo dahil nakilala nyo na ang babaeng seseryosohin nyo. Sana kayo rin, Cyrus at Diego, ay makahanap na para naman tumigil na kayo sa pambababae, saad ni Laura, dahilan para mapanguso si Cyrus at Diego habang pinagtatawanan sila ni Gabriel. Nang makita nilang umuwi na si Mateo at Ligaya, ay umalis na rin sila kagad. Sa mga lumipas na buwan, ay sobrang saya ni Ligaya. May mapagmahal at gentleman siyang boyfriend, at bukod doon, ay mahal na mahal nila ang isa't isa. Gusto niya sana na habang buhay na lang silang masaya, pero hindi lahat ng gusto ay matutupad. Kung sila ay masaya nung nakaraan hanggang ngayon, isang babae ang nakakaramdam ng sakit at hinagpis. Dahil hindi na niya kaya ang sakit, ay napagpasyahan niyang gumawa ng paraan kung paano niya paghihiwalayin si Mateo at Ligaya. Kasalukuyan, papauwi na si Mateo galing sa bahay ni Ligaya nang sundan siya ni Riel. Hindi ito napansin ni Mateo, kaya naman nalaman ni Riel ang sikreto niya. Sumakay si Mateo sa kotse patungo sa kumpanya niya. Hanggang doon, ay sinundan siya ni Riel. Nang pumasok si Mateo sa loob, ay lumapit si Riel sa mga gwardiya. Maaari po bang magtanong? Sino po ang lalaking yun? Tanong ni Riel. Yung kakapasok lang po ba? Siya po ang CEO ng kumpanyang ito, si Sir Mateo Winmantara, saad ng gwardiya, dahilan para mapang-isi si Riel. Alam niyang ayaw ni Ligaya sa mga mayayaman, kaya naisipan niyang gamitin iyon para sirain ang relasyon ni Mateo at Ligaya. Makalipas pa ang isang linggo, habang nagtitinda si Ligaya, ay lumapit sa kanya si Riel. Mahal mo si Mateo, hindi ba? Tanong ni Riel, dahilan para magtaka si Ligaya. Ang random kasi ng tanong nito. Sinagot naman niya ito, oo naman, syempre kasintahan ko siya. Bakit mo na itanong? Tanong ni Ligaya bago mas lalong lumapit sa kanya si Riel. Paano kung malaman mong may tinatago pala sa'yo si Mateo? Sinasabi ko ito sa'yo dahil concerned ako sa'yo, saad ni Riel bago umakto na parang nalulungkot. Anong ibig mong sabihin? May alam ka ba na hindi ko alam? Kinakabahang tanong ni Ligaya. Huwag kang magagalit sa akin ha, nag-aalala lang talaga ako para sa'yo. Nung isang linggo kasi, nakita ko si Mateo na sumakay sa mamahaling kotse. Sinundan ko dahil na-curious ako, tapos tumigil siya sa tapat ng isa sa pinakamayamang kumpanya sa buong mundo na nasa bansa natin. Nagtanong ako kung kilala ba nila si Mateo at nagulat ako sa sinabi nila. Si Mateo pala ang CEO ng kumpanyang iyon, pagkukwento ni Riel habang si Ligaya naman ay hindi makapaniwala sa narinig niya. Bukod doon, may isa pa akong nalaman. Alam mo naman may pagkaimbento, bago tumingin kay Ligaya. Natatandaan mo pa ba yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ng papa mo bago siya namatay? Kasama ang kapatid mo, nalaman ko na ang kumpanya ni Mateo na PWM ay dating PRA company. Doon nagtatrabaho si Tito Tony dati. Ibig sabihin, ang kumpanya na maaaring may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid at ama mo ay pagmamay-ari na ni Mateo, pagkukwento ni Riel. Napangisi siya nang makita niya ang reaksyon ni Ligaya. Hindi alam ni Ligaya ang mararamdaman niya. Handa pa siyang tanggapin si Mateo kahit mayaman ito. Pero nalaman niya rin na ang pagmamay-aring kumpanya ni Mateo ay ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Ang kwento sa kanya noon ng ama ni Riel ay ang may-ari ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho ang dahilan kung bakit namatay ang ama at kapatid niya. Naghahalong galit, sakit, puot, at paninibugo ang nararamdaman ng dalaga. Pinigilan niya ang sarili na maluha bago siya nagpatuloy sa pagtitinda. Kinagabihan, papunta na si Mateo sa bahay ni Ligaya. Nabigla naman ang binata dahil nasa labas si Ligaya na para bang hinihintay siya nito. Magandang gabi, mahal ko. Bakit pala hindi ka nagre-reply sa chat ko o kaya naman ay hindi mo sinasagot ang tawag ko? May problema ba? Tanong ni Mateo at akmang yayakapin na niya ang dalaga nang itulak siya nito. Hanggang kailan mo ako balak lokohin? Mateo Wayne Mantia, tanong ni Ligaya, dahilan para mapako si Mateo sa kinatatayuan niya. You already know. I should have known. Pero kaya ko ito ginawa dahil mahal kita.
I fell in love with you at first sight. Pinaimbestigahan kita at nalaman kong ayaw mo sa mayaman. Kaya naman nagpanggap akong mahirap. Pagpapaliwanag ni Mateo bago niya hinawakan ang kamay ni Ligaya. Pero binawi iyon ng dalaga. Alam kong bit ka, pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahal na mahal kita at handa akong maging mahirap. Mahalin mo lang ako pabalik, saad ni Mateo bago siya tinalikuran ng dalaga. Stop pretending. Hindi lang yan ang tinatago mo. Hindi ba? Aminin mo na rin ang ginawa ng pamilya mo sa ama at kapatid ko, inis na saad ni Ligaya, dahilan para magtaka si Mateo. Anong ginawa ng pamilya ko sa ama at kapatid mo? What are you talking about? Ligaya, tanong ni Mateo. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang tinutukoy ng dalaga. Yung pagiging mayaman mo, matatanggap ko pa kasi mahal kita. Pero yung nagawa niyo sa ama at kapatid ko, hindi. Huwag ka nang magmaang-maangan, galit na sigaw ni Ligaya. What do you mean by that, Ligaya? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Anong nagawa ng pamilya ko sa kapatid at ama mo? Nagtatakang tanong ni Mateo. Kung hindi mo alam, sige, ikukwento ko sa'yo. PRA Company dati ang pangalan ng kumpanya nyo, hindi ba? Sa PRA Company nagtatrabaho ang ama ko at ipinapatay ng may-ari ng kumpanyang iyon ang ama ko dahil sa may nalaman siyang sikreto ng kumpanya ninyo na ilegal. Galit na saad ni Ligaya habang si Mateo naman ay hindi makapaniwala. Alam niyang walang nagawang ilegal ang kumpanya nila. Maayos ang record ng kanilang kumpanya at wala siyang alam na ganitong nangyari. No, hindi magagawa yan ng pamilya ko. Wala kaming illegal record noon. Saka kung meron man, ay hindi magagawa ng ama ko na pumatay ng tao. Maniwala ka sa akin, Ligaya. Sinisiraan lang ako nang nagsabi niyan sa'yo. Ang itinago ko lang sa'yo ay ang pagiging mayaman ko, pagmamakaawa ni Mateo. Nang sampailan siya ni Ligaya, huwag ka nang magsinungaling. Mahal kita, Mateo, pero kayo ang dahilan kung bakit nawalan ako ng ama at kapatid. Dahil din sa inyo, ay naghirap kami. Mabait na tao ang ama ko at hindi ako makapaniwalang ang kasintahan ko ay konektado sa taong naging dahilan para mawalan ako ng kapamilya at naging dahilan din ng paghihirap namin. Umalis ka na, Mateo, at huwag ka nang magpakita sa akin, inis na saad. Niligaya bago niya tinalikuran si Mateo, bigla naman siyang niyakap nito mula sa likuran habang humahagulhol. No, please, Ligaya, huwag ganito. Mahal na mahal kita at hindi ko kakayanin kapag nakipaghiwalay ka sa akin. Patutunayan ko sa iyo na mali ang pagbibintang na yan sa amin. Huwag kang makipaghiwalay sa akin. Pagmamakaawa ni Mateo habang mahigpit siyang nakayakap sa kasintahan niya. Mahal kita, pero hindi ko kayang mahalin ang taong dahilan kung bakit nagkaganito kami ngayon. Umalis ka na, Mateo, at kalimutan mo na ako. Hindi na kita mahal, sigaw ni Ligaya bago niya itinulak si Mateo. No, that's not true. You love me. Ligaya, stop lying please. Mahal, huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. I'm willing to do anything. Umiiyak na saad ni Mateo habang pinipilit niya ang dalaga na makipag-usap sa kanya. Tama na, Mateo. Umalis ka na at hindi na kita mahal. Umalis ka na at huwag ka nang magpakita sa akin. I don't love you anymore. I hate you, sigaw ni Ligaya, dahilan para mapalamig si Mateo. Hindi siya makapaniwalang kinamumuhian na siya ng babaeng minamahal niya. Sobrang sakit para sa kanya, pero kahit na ganun, ay pilit pa rin siyang umiti. Mahal na mahal kita, Ligaya. Handa kong tanggapin lahat ng galit mo sa akin. Kahit ilang beses mong sabihin na hindi mo na ako mahal, na ayaw mo na sa akin, ay wala akong pakialam. Patuloy pa rin kitang mamahalin, at ikaw lang ang mamahalin ko. Mag-uusap tayong muli kapag kalmado ka na. Tandaan mo, hindi kita susukuan, lumuluhang saad ni Mateo bago niya niyakap si Ligaya sa huling pagkakataon. Bago niya ito hinalikan sa noo, habang humahagulhol ang dalaga, itinulak naman siya papalayo ni Ligaya at umalis na doon. Si Mateo napaluhod si Ligaya habang humahagulhol. Lahat ng sinabi niya ay walang katotohanan. Hindi niya kinamumuhian si Mateo dahil mahal na mahal niya ito. Sobrang sakit lang ng nararamdaman niya at hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang kapatid at ama. Mula sa hindi kalayuan, nakangisi si Riel habang pinagmamasdan niya si Ligaya na umiiyak. Yan ang napapala kapag masyadong ambisyosa. Ang kapal ng mukha mong agawin si Mateo sa akin. Ah, paano yan? Hiwalay na kayo. Kawawa ka naman.
It will just be a matter of time bago mapasakin si Mateo. Nakangising sa Adriel bago siya umalis. Simula nung gabing iyon, ay hindi na muli nagkita pa sina Mateo at Ligaya. Gabi-gabing umiiyak si Ligaya habang si Mateo naman ay palaging naglalasing. Nag-aalala sina Gabriel, Cyrus, at Diego para sa kalagayan ng kaibigan nila. He's been drinking for 3 weeks straight. Anong gagawin natin? Makakasama ito sa kalusugan ni Mateo. Nag-aalalang saad ni Gabriel habang akay-akay nila si Mateo papasok ng mansyon nito. Ligaya, I'm sorry. Please don't hate me. Lasing na saad nito, dahilan para mapabuntong hininga ang mga kaibigan niya. Can't stay like this. Kailangan may gawin na tayo, saad ni Diego. Yeah, pero anong gagawin natin? Saka sigurado akong walang illegal na ginawa ang PWM Company. Could it be siniraan lamang si Mateo? Pero kung oo man, sino at anong motibo niya? Sinira niya ang relasyon ni Mateo at Ligaya. Inis na saad ni Cyrus bago siya nagbukas ng laptop. Alam ko, may namatay na empleyado ng PRA Company pero hindi ito kagagawa nila tito at tita. Hindi sila ganun, saad ni Gabriel habang si Cyrus naman ay nagtitipa. According to my research, may maskara daw yung bumaril kay Mr. Santos pati na rin sa anak nito. Hindi ito magagawa ni tito at tita, at kung ako ang tatanungin, this smells fishy, saad ni Cyrus at sumang-ayon naman si Gabriel at Diego. It is indeed fishy, parang may mali, and there's a possibility na ang nagsabi kay Ligaya tungkol doon ay konektado sa pumatay kay Mr. Santos. Ako lang ba? Or feeling ko plinano ito para paghiwalayin si Mateo at Ligaya, tanong ni Cyrus sa mga kaibigan niya. You're right about that, pero sino? Hindi naman matatanong si Ligaya dahil hindi niya tayo kakausapin, saad ni Gabriel. We'll start investigating tomorrow. Umuwi na kayo at magpahinga, saad ni Gabriel. Kaya naman umuwi na ang mga kaibigan niya, naiwan siya sa mansyon na iyon para kausapin ang mga magulang ni Mateo. Makalipas ang halos 3 buwan, ay hindi na alam ng pamilya at kaibigan ni Mateo ang gagawin nila sa binata. I-stop drinking. Mateo, makakasama yan sa kalusugan mo. Pwede kang mamatay, nag-aalalang saad ni Laura sa anak niya habang pinipigilan niya itong uminom ng alak. So what if I die? Wala nang saysay ang buhay ko. Ma'am, she already broke up with me at hindi na niya ako mahal. Mom, she's the first girl I ever loved. I don't know what to do anymore. Humahagulhol na saad ni Mateo bago niya ibinato ang bote ng alak. Hindi ko na kayang nakikitang ganito ang anak natin, Real. We have to clear this up para malaman na niligaya ang totoo. Lumuluhang saad ni Laura sa asawa niya. I never thought na babae lang pala ang makakagawa ng ganito kay kuya, saad ni Andres sa kambal niya habang sina Cyrus, Gabriel, at Diego ay lalakad papalapit kay Laura. I've been investigating about that issue. This is what I see, Tito and Tita. Do you know this guy? Tanong ni Gabriel sa mag-asawa. He's familiar. Gonzales ang huling pangalan niya, sagot ni Laura. Linda, pwede pa ikuha ang mga files ko doon sa library, yung nasa pulang box, utos ni Pril, at kaagad naman siyang sinunod ng mga ito. May tinignan siya sa loob noon at nahanap niya ang hinahanap niya. Tama, Gonzales nga, Ronaldo Gonzales. Siya yung isa sa candidate ng pagiging manager sa PRA company noon. Kalaban niya si Antonio at ito ang nanalo. If I'm not mistaken, galit na galit siya noon dahil hindi sa kanya napunta ang posisyon na gusto niya, pagkukwento ni Pril, dahilan para mapatingin sa kanya si Gabriel. Bingo! Empleyado din siya. Hindi ba ibig sabihin, alam niyo kung may tattoo ba siya or piercing? Tanong ni Gabriel bago niya pinlay ang CCTV video na nakuha niya malapit lang sa kumpanya kung saan nabaril si Antonio at nahagip ito sa camera. Yes, he has a dragon tattoo in his back, saad ni Pilo, dahilan para tumama lahat ng suspecha ni Gabriel. Boom! Sabi ni si Ronaldo ang pumatay sa ama ni Ligaya. Kita dito sa CCTV na may tattoo siya sa likod at dragon iyon. Nahigit kasi ng isang empleyado ang damit niya at nasira sa may likuran. Alam niyo po ba kung saan nakatira ang lalaking ito? Tanong ni Gabriel. I don't know, sagot ni Pilo bago kinuha ni Gabriel ang flash drive niya. This evidence is enough to put that man in jail for murder at wrongdoing sa pagkamatay ng taong pinatay niya. Isend ko to sa pinsan kong pulis. Tita,
Gumawa ako ng copy ng evidence at pwede nyo na pupuntahan si Ligaya para linisin ang pangalan nyo, saad ni Gabriel bago niya inabot ang flash drive kay Pilo. Susubukan ko pong i-track down kung saan nakatira si Ronald Gonzalez. Puntahan nyo na po si Ligaya, saad ni Cyrus, at pumayag na sina Laura at Green. Pakidala si Mateo sa kwarto niya. Cancel all my meetings today, Oscar, saad naman ni Prill sa assistant niya bago sila umalis. Naglalakad na pauwi si Ligaya galing sa palengke kasama si Riel nang makita nila ang mga magulang ni Mateo. Iiwas na sana si Ligaya nang tawagin siya ni Laura. Ligaya, come with us. Kailangan ka naming makausap, saad ni Laura bago nila hinigit si Ligaya papalayo kay Riel. Dinala nila ang dalaga sa bahay nito. Maaari ba kaming pumasok? Sasabihin na namin sa iyo ang mga hindi mo nalalaman sa pagkamatay ng iyong ama, saad ni Laura na kumuha sa atensyon ni Ligaya. Pinapasok niya si Laura at Prill doon, at sumakto naman na naroon ang ina ni Ligaya. Narito kami para sabihin sa inyo ang totoo about the gunshot incident of Antonio and Anthony Santos. Lilinisin na namin ang pangalan namin at sasabihin namin sa iyo ang totoo, saad ni Laura bago binuksan ni Prill ang laptop niya. Tama kayo, na sa amin nagtatrabaho si Antonio noon, pero hindi kami ang nagpapatay sa kanya. He was one of our excellent employees at na-promote siya sa mas mataas na posisyon, dahilan para maingit ang kaibigan niya. Here's the CCTV footage of that incident. May kilala ka bang lalaki na may dragon tattoo sa likod nito? Tanong ni Prill, dahilan para matulala si Ligaya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig niya. Si Ninong Ronald, nauutan na tanong ni Ligaya. Tumango si Mateo bago niya inulit at pinalaki ang video kung saan nahagip o nakita sa camera ang tato ng lalaking bumaril. I gather enough evidence para makulong ang lalaking yan. Do you know kung saan siya nakatira? Halos 10 taon din siyang nagtago. Kailangan na niyang makulong, saad ni Prill bago niya ipinakita ang iba pang ebidensya na binigay ni Gabriel. Nakita niya na totoo ang lahat ng iyon, kaya naman napaluhan na lamang siya. Hindi niya inaasahan na ang naging second father figure niya ang pumatay sa totoong ama niya. Sobrang sakit para sa kanya at hindi alam kung matatanggap niya ba ito. He lives nearby here, sabi ni Laura. Ibig sabihin, lahat ng scene niya at ang sinabi ng anak niya ay mali. I can't believe na may nasabi akong masasakit na salita kay Mateo, dahil lang sa galit, lumuluhang saad ni Ligaya habang ang kanyang ina ay nakikinig. Kapag lumabas po kayo sa bahay namin, ay may makikita kayong pulang bahay doon. Doon po sila nakatira, saad ni Ligaya bago ito humarap sa kanila. Isa po ang asawa ninyo sa pinakaiingatan naming empleyado. Masakit din po para sa amin na kami ang dinidiin na kasalanan ginawa niya, saad ni Prill bago niya tinawagan si Gabriel para simulan na ang paghuli sa tunay na suspect. Sorry po kung nagalit ako sa anak ninyo. Nang dahil lang sa sinabi nila, ang totoo po ay mahal na mahal ko ang anak ninyo. Si Mateo po ang unang lalaking minahal ko, pero kinain po ako ng galit noon. Hindi ako makapaniwalang ang taong pumatay sa ama ko ay malapit lang pala sa amin. Lumuluhang saad ni Ligaya bago siya niyakap ni Laura. Okay lang, Iya, basta pagkatapos nito, ayusin niyo na ang relasyon niyo. Sigurado kung ikaw lang ang makakapagpatino, saad ni Laura. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin sa kanya. He's been so depressed because of your breakup. He never loved anyone the way he loves you. Masaya kami dahil tinuruan mo ang anak namin na magmahal, saad ni Laura bago lumapit sa kanila si Pilo. Papunta na sila, Mateo. Tatawag sila kapag nandito na sila, saad ni Prill habang pinapatahan ni Laura si Ligaya. Maya-maya lang ay nakarating na sina Gabriel doon kasama ang mga pulis. Nagtingin na ng mga tao at kumatok sila sa bahay nila Ran. Ang lumabas ay si Ronald at kaagad naman itong pinunasan. Ronald Gonzalez, you are under arrest for the murder of Antonio and Anthony Santos, saad ng isang pulis bago nila pinasasan si Ronald. Nabigla na lang sila nang lumapit si Nita kay Ronald at sinampal niya ito. Ang kapal ng mukha mong lalaki. Umaakto kang mabait pero ikaw pala ang pumatay sa asawa ko. Mabubulok ka sa kulungang hayop ka, sigaw ni Lita habang pinipigilan siya ng mga pulis. Nakita ni Riel ang mga nangyari kaya lumabas siya para kausapin si Ligaya. Ligaya, bakit nila pinunasan si Papa? Anong nangyayari? Hindi makapaniwalang tanong ni Riel. Nang sampelan din siya ni Ligaya, you were acting like my real friend but you're backstabbing me.
Siniraan mo pa si Mateo para maghiwalay kami. Paano mo nagawa sa akin to? Galit na tanong ni Ligaya bago tumingin sa kanya si Ran. Galit at buot ang nakikita ni Ligaya sa mga mata ni Riel. Dapat lang na maghiwalay kayo. Ang kapal ng mukha mong manggaagaw ka. Ako ang unang nagkagusto kay Mateo tapos inagaw mo sa akin. Masyado kang ambisyosa at manggaagaw, kaya dapat lang na masira ang relasyon ninyo, sigaw ni Riel ng malakas. Siyang sinampal ni Ligaya. Ang kapal ng mukha mo. Saka paano mong inagaw hindi naman naging kayo. Ikaw ang ambisyosa. Umabot ka pa sa puntong nanira ka na ng relasyon. Inggit at makapal ang mukha mo, sigaw ni Ligaya bago niya muling sinampal si Riel. I can't believe na tinuring kitang best friend. Sana hindi ko na lang kayo nakilala ng ama mo. Kayo ang dahilan kung bakit ako miserable ngayon, lumuluhang sigaw ni Ligaya. Bago umalis si Riel, napagtanto niyang nanonood ang mga kapitbahay nila. Dinala na si Ronald sa police station. Naroon sila Gabriel at sila ang nakikipag-usap sa mga pulis. Sa kabilang banda naman, ay nasa biyahe na si Ligaya habang kasama niya ang mga magulang ni Mateo. Maya-maya lang ay nakarating na sila sa mansyon at nang makapasok sila, sigaw at pagkabasag ng mga gamit ang bumungad sa kanila. Nabigla sila nang makita nilang maraming basag na vase at frame doon. Bukod doon, gamang kamay ni Mateo habang umiiyak ito. Shut up, leave me alone. I want my girlfriend, sigaw ni Mateo dahilan para matakot sa kanya ang mga tao roon. Napabuntong hininga na lang si Laura habang patuloy pa rin ang pag-iyak ng anak niya. Akmang ibabato na ni Mateo ang ika-6 na vase nang bigla na lamang isinigaw ni Ligaya ang pangalan niya. Mateo, tama na, sigaw ni Ligaya dahilan para mapatigil si Mateo. Nang makita niya si Ligaya, naluhan na lang siya bago tumayo at tumakbo palapit sa dalaga. Ligaya, sigaw niya bago siya yamakap sa dalaga habang patuloy sa pag-iyak. Ligaya, walang kasalanan ng pamilya ko. Wala kaming kasalanan sa pagkamatay ng ama mo. Mahal na mahal kita. Please don't say that you hate me. Humahagulhol na saad ni Mateo dahilan para maluha na ang dalaga. I'm sorry. I never intended to say that. Hindi kita kinamumuhian dahil mahal na mahal kita, Mateo. Sorry. Sorry kung pinagbintangan ko kayo. Sunod-sunod na paghingi ni Ligaya ng tawad nang yakapin siya ni Mateo. Don't leave me again, Ligaya. I can't lose you. Hindi ko kakayanin. Lumuluhang saad ni Mateo habang pinakakalma siya ni Ligaya. I won't leave you anymore, Mateo. Mahal na mahal kita, lumuluhang saad ni Ligaya bago niya hinalikan si Mateo. Napangiti naman ang mag-asawa nang makita nilang muling nagkabati na ang magkasintahan. Mahal na mahal din kita, saad ni Mateo nang hawakan ni Ligaya ang kanyang kamay. Dumudugo ang kamay mo, Mateo. Papunta na yung doktor dito para linisin ang sugat mo, saad ni Laura sa anak niya. Maya-maya lang ay dumating na ang doktor at ginamo na nito ang sugat ni Mateo. Nakaupo si Mateo at Ligaya habang yung mga maid naman ay naglilinis ng mga vase na binasag ni Mateo. Kung kanina ay galit at nagwawala si Mateo, ngayon naman ay masaya na siya habang nakayakap siya kay Ligaya. I miss you so much, bulong ni Mateo habang magkayakap silang dalawa. Na-miss din kita. Gabi-gabi akong umiiyak dahil sa iyo, lalaki ka. Magpasalamat ka dahil mahal kita, saad ni Ligaya bago siya hinalikan ni Mateo sa labi. Maraming salamat, mahal ko, ani niya bago niya niyakap si Mateo. Simula nung araw na yun, ay naging maayos na ulit ang kanilang relasyon. Masaya na silang dalawa at hindi na sila masyadong nag-aaway. Makalipas ang halos 1 taon, ay napagpasyahan na ni Mateo na mag-propose kay Ligaya. Noon pa lang, alam na niya sa kanyang sarili na si Ligaya ang gusto niyang pakasalan. Kaya naman nagpadala siya ng 1 buhok ng bulaklak sa bahay ni Ligaya. Mayroon itong 500 pieces ng red rose. Wow, ang dami naman. Isang malaking sana all, saad ni Lex habang masaya siyang nakatingin sa kaibigan niya. Huwag kang mag-alala, ibibili ka rin ni Gabriel ng ganyan, saad ni Ligaya dahilan para mamula si Lex. Yung roses at nagtaka siya dahil 497 lamang iyon. Ha, bakit kulang? Akala ko ba 500 ta? Hala, hindi kaya kumuha ng 3 si kuyang nagde-deliver. Naku naman si kuya, kumuha pa dito sa flowers ko para ibigay sa girlfriend niya, saad ni Ligaya bago siya napanguso. Napabuntong hininga na lang ang dalaga, pero nabigla na lamang siya nang makarinig siya ng tilian.
Nang mapatingin siya, nagulat siya nang makita niyang naglalakad papalapit sa kanya si Mateo habang may hawak-hawak itong 3 piraso ng rosas. Nasa'yo pala yung 3 kulang. Grabe ka naman, mahal. Akala ko pa naman kinuha na ni Kuyang nagde-deliver. Nakamusong sa Adiligaya nang lumapit sa kanya si Mateo at inabot sa kanya ang rosas. 3 yan dahil I love you. Nakangiting saad ni Mateo dahilan para mapangiti si Ligaya. I love you din, saad ni Ligaya habang kinikilig ang mga kapitbahay nila. Ligaya, malapit na tayong mag-1 taon, kaya naman napagpasyahan ko ng gawin to. Mahal na mahal kita, Ligaya, at ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay, saad ni Mateo bago siya lumuhad sa harapan ni Ligaya. Mahal na mahal kita at ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal. Ikaw ang unang babaeng nakapagpaiyak. Iyan siguro ang dahilan kung bakit ako na-love at first sight sa'yo. Matagal-tagal ko nang pinag-iisipan at sigurado na ako. Kaya naman, will you marry me? Ligaya Shea Santos, tanong ni Mateo bago niya inilabas ang box na may singsing. Naluha naman ang dalaga dahil sa sinabi nito. Hindi na niya pinatagal pa ang proposal ni Mateo at sumagot na agad siya, yes, yes, Mateo. Sigaw ni Ligaya kaya naman isinuot na sa kanya ni Mateo ang singsing bago siya nito niyakap at binuhat. Ikakasal na kami. Imbitado kayong lahat, sigaw ni Mateo sa mga kapitbahay kaya nagpalakpakan ang mga ito. Mahal na mahal kita, Mateo Wake Montaro, nakangiting saad ni Ligaya. Mahal na mahal din kita, Ligaya Shea Santos. I love you, my future wife, malambing na saad ni Mateo bago niya hinalikan si Ligaya dahilan para magsigawan na naman ang mga kapitbahay nila dahil sa kilig. Iyan ang pangyayari 6 na taon na ang nakalipas. Ngayon, ay 6 na taon na silang kasal ni Mateo at Ligaya. May 2 anak na rin sila at naninirahan sa mansyon ni Mateo. Pinangalanan nilang Presley ang panganay na anak nila at Presto naman ang bunsong lalaki. Kasalukuyang nagluluto si Ligaya nang yakapin siya ni Mateo. Bakit, mahal? Tanong ni Ligaya habang tuloy siya sa pagluluto. Mahal na mahal kita, masayang saad ni Mateo bago niya hinalikan ang leeg ni Ligaya. Mahal na mahal din kita, sagot naman ni Ligaya. Mahal, paano kung hindi natin nalaman ang katotohanan about sa pagkamatay ni Papa, pagtutukoy ni Mateo sa ama ni Ligaya? Malalaman at malalaman natin yun. Saka sobrang thankful ako sa mga kaibigan mo na effort talaga sila na i-solve ang case ng ama ko. Bukod doon, ginawa nila yun para magkaayos tayo, paliwanag ni Ligaya bago siya pinaharap ni Mateo. Yeah, that's why I'm grateful to them. Dahil sa kanila, nagkabalikan ulit tayo. Mahal ko, mahal na mahal kita at palagi mo yang tatandaan, masayang saad ni Mateo bago niya hinalikan si Ligaya. Mahal na mahal din kita, Mateo ko, saad ni Ligaya bago nila hinalikan ng isa't isa. Nagkaroon man ng problema at iyakan, ay nanay pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. At dito na po nagtapos ang love story ni Ligaya at Mateo. Maraming salamat po sa pakikinig. The end.